yaman, ikaw ay pabait ng pabait, ikaw ay patuloy na pinipavor ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Grabe, ibang-iba na yan. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, ibang-iba ka na. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga... Sige po, tayo po yung makakaupo na. Praise God. Alam nyo, excited po ako ngayong umagang ito sa ating message sa pasimula po ng 2026, no? Tayo po ay nagsimula ng 2025 na ang tema po natin is Unstoppable Rapid Growth. And true to His promise, nakita ko po ang paglago, no, sa mga pananampalataya, paglago sa kanilang relationship sa Panginoon, sa napakaraming pamilya. Amen. And ngayong taon na ito, patuloy si Lord ay may ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Ha? Alam nyo, pag nagbubukas tayo ng FB, nagbabasa tayo ng mga balita, o nanonood tayo ng television, parang paulit-ulit ang balita. Nakakaumay na. Amen. Hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero tayo po ay hindi nakaasa sa mga tao. Pero tayo nakaasa sa Panginoon. Amen? Tayo ay patuloy na mananalangin para sa ating bansang Pilipinas. Sino dito pinagpe-pray mo ang bansang Pilipinas? At tayo po ay kabahagi ng bansang Pilipinas. Kaya pag tayo ay pinagpala, pagpapalain ng bansang Pilipinas. Amen? Yung ating mga anak, sila po ay ating i-mold to be an asset of the nations of the Philippines. Alam niyo, ang mga future leaders ng bansang Pilipinas, magmumula sa mga kabataan. Those who are in school right now, yan po yung magiging mga future leaders. Yan po yung mga susunod na mga konsihal. Yan po yung mga susunod na mayor. Yan po ang mga susunod na governor. And who knows, yan po ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Amen. At kung paano sila namomold ngayon, ayun ang magiging sila. Alam niyo ba, ang mga politiko, bata pa lang minomold na yan. I remember probably 15-20 years ago, kami po ay nagkaroon ng camp. Kinausap po kami ng City of Makati, no? Na magkaroon ng isang camp sa lahat ng mga sangguniang kabataan ng Makati. No, yung mga chairman ng sangguniang kabataan nila. At nung na-meet namin sila, pare-parehong apelyido lang. Sabi ko, sino ba to? Ay, anak yan ni ganito. Anak yan ni Vice. Anak yan ni Kusya. Sabi ko, sila din. Ngayon, sila na rin yung nakataupo. Bakit? Bata pa lang, minumold na pala yung mga yan. No? Si Pastora, may naging naging kaklase, no, sa FEU. No? Yung magulang, nung nag-aaral siya sa FEU, mayor ng isang probinsya. Ha? Ayaw ko nang banggit. Ngayon, siya na nga rin ang mayor. So, yung pamilya minumold. Magkakaroon daw ng anti-dynasty, pero may limit, tita. 8 lang daw. Ay, parang nililegalize lang din natin ang dynasty. So, of course, maraming procedure, amen, maraming proseso, pero hindi tayo nagiging hopeless. Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen? Kaya bilang isang church, ay sabi ko, Lord, sa iyo lang kami kakapit. Amen? Kung ano man ang ating duty, siyempre may duty tayo bilang mga Pilipino. Amen? Kaya tayo, pag bumoto tayo, ayusin natin pagboto. Wala naman po akong ini-endorse. Hindi ako nag-i-endorse sa kandidato. Malayo pa election. I never po ako nag-i-endorse sa church. Pero maging wise na tayo. Nakikita na natin kung sino yung mga tapat. Nakikita na natin kung sino yung mga harap-harapan na pinaglalaroan tayo. Kung pwede lang lumipat ng mga probinsya, hoy! Di ba? So, kasi sa mga ibang probinsya, pag tinignan mo, talagang hindi mo maintindihan ba't patuloy nilang binoboto yung mga nanggugulo sa bansang Pilipinas. But praise the Lord, dahil itong taon na ito, si Lord ay may gagawing mabuti sa buhay natin. Amen. Si Lord ay may gagawing tapat sa Pilipinas. Alam nyo, huwag tayong maniwala sa mga pangako ng kung sino man tao. Kung meron tayong panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. And this year, ang isang panghawakan natin pangako ni Lord, makakaranas tayo ng unstoppable riches and honor. Sino dito gusto mo? Pag sinabi mong unstoppable riches and honor, kahit hindi magandang ekonomiya, walang makakapigil sa yaman na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen?
kahit anong plano ng mga tao na ibaba ka, ibagsak ka, magugulat sila, promotion belongs to you. Bakit? Because it is unstoppable. Ano ba ang sekreto para maranasan natin bilang mga anak ng Diyos and as a church? Yan ang panalangin ko, Lord, ano bang secret na kami bilang isang simbahan, mga anak nyo ay makaranas ng unstoppable riches and honor. Ito po ay pinangako ng Panginoon, ma'am, ito po ay pag-uusapan natin, pero itong riches na ito, this is not riches for vanity. It is not honor for pride. This is riches for victory and honor for may mga pinagpapalang tao, mayroong purpose. May dahilan si Lord ba't pinagpala niya si Abraham. Amen. Kasi hinahanda niya ang bayan ng Israel. Amen. May purpose si Lord ba't pinagpala niya si Joseph. Bakit pinagpala niya si David? Ang mga taong pinagpala ng Panginoon sa Bible, may purpose. Hindi yan sabi ng Panginoon, anak, pagpapalain kita. Sige, punta ka na ng Paris. Punta ka na ng France. Mamasyal ka na. Teka. Hindi lang yun ang purpose ng Panginoon. Amen. Pero, bonus lang yun. Amen. Sino niwala gusto ng Panginoon, enjoy mo rin yung pagpapala niya. Pero bago dumalo yung pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay, meron niyang purpose. The world chases wealth to feel secure and prosperity. Seek Him and riches will seek you. Honor Him and honor will find you. Yung iba binabaliktad, hinahanap yung riches. Lord, pag yumaman ako, babalikan kita. Lord, ayusin ko lang muna yung buhay ko. Magtatrabaho lang muna ako, Lord God. Tapos, pag naging stable na yung family ko, naging maayos na, magsiseryoso na ako, Lord, babalik ako sa'yo. Baliktad. Seek God and riches will follow you. Sino rito gusto mo ikaw ang hinahabol ng yaman? Amen. Hindi ikaw ang naghahabol sa yaman. Amen. Sino rito gusto mo, magugulat na lang ang mga tao, people will honor you. Hindi ikaw yung naghahanap ng karangalan sa sarili mo. Yung ibang mga tao naghahanap kung ano ng title. Didikit yan para, kaya sipsipan dito, bakit para ako yung title? Magkaroon ako ng title. No! Si Lord ang magpo-promote sa'yo. Ang sabi ng Proverbs, with me are riches and honor. Kanino daw nanggaling yung riches and honor? Kay Lord. Kaya when you seek Him, and riches will seek you. Honor Him. Next slide na tayo, kapatid. Yung ating pindaughters. Hindi. Okay. So, sige, hindi. Hindi nyo na-update yung ano. Okay, number 1 na tayo. The source of riches and honor. Sino naniwala ang source dapat alam mo? Listen, tingin kayo lahat dito. Pag hindi mo alam yung source, mamimismanage mo yung supply. Ulitin ko. Pag hindi mo alam at kilala yung source ng yaman mo, imimismanage mo yung supply na binigay sa'yo. Hindi mo alam bakit napunta sa'yo yung supply na yan. Amen. Sininiwala ang source natin si Lord. Ang tanong, ano ba ang nasa heart ni Lord? Amen. Kaya kami ni Pastora, pag kami mga extra na pagpapalang dumating, Lord, bakit may extra dumating na pagpapala? Para saan to? Di ba? Minsan bigla na lang ako, may kaibigan, magsasabi sa akin, Pastor, magsusupport po ako ng ganitong amount. Ba't biglang nag-support to tapos biglang may kakausap sa akin, Pastor, baka may pwede tayong tulungan sa kanilang pabaon. Kasi nagpapabaon po tayo sa church. Pabaon program. Sabi ko, sakto yung amount. Para dito to. Pastora, para dito to. Kausapin mo, baka gusto niya. Susupport natin sila sa pagpapaaral sa kanila. Sininiwala si Lord, minsan papadaanin lang sa'yo. Amen. At pag naging faithful ka, dahil kilala mo yung source, alam mo paano gamitin yung supply. Many people, nagkakaproblema kasi hindi nila kilala. Ano ang sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 1 verse 30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Alam nyo, pag binasa nyo kasi yung
Proverbs chapter 8, no? Assignment nyo na lang, basahin nyo yung buong Proverbs chapter 8. Actually, yung pinag-uusapan dyan is all about wisdom. Amen. Pero sabi sa 1 Corinthians, ang wisdom talaga, sino? Si Lord. Jesus Christ become wisdom for us. Ang wisdom ba, kaya bang magmahal? Sabi doon, I love those who love me. And those who seek me will find me. Kaya tayo po, yung wisdom na ang ating Panginoon, kilalanin natin. Kaya nga sabi ko doon sa umpisa, hindi ito about searching for wealth. It's about developing our intimacy with the Lord. Kasi nakikilala mo lang ang isang tao pag intimate ka sa Kanya. Amen. Halimbawa, yung asawa mo. Sino rito kilala mo asawa mo? O baka hindi mo pa kilala asawa mo. Walang ibang makakakilala ng asawa mo kundi ikaw. Amen. Yung ibang mga tao may pwedeng sabihin sa asawa ko. Pero sabi, hindi ganun ang asawa ko. Bakit? Siguro na misunderstood lang nila. Kasi kilala ko asawa ko. Amen. Boses pa lang yan pag tumawag niyan. Ako nga minsan binibiro ko, hello po, home credit, ganun ako. Tama na, kilala ko yung boses mo. Binabago ko na nga boses alam na. Anino mo pa lang, alam na niyan. Amen. Yung hilik mo nga, kabisado, tono pa ng boses mo. Amen. Bakit? Kasi meron kayong ibang level ng intimacy. A person that is intimate with you, you know them. Amen. Yung iba kaya hindi mo malaman yung boses ni Lord, wala kang intimacy kay Lord. Sinaniwala si Lord nakikipag-usap sa'yo? Amen. Ginaguide ka ni Lord. Amen. Kaya lang hindi tayo sensitive. Kasi nga we don't develop our relationship with God. We don't pray enough for God. We don't read the Word of God enough. Kaya minsan, may mali na. Sabi mo, alam mo, ang pagmamahal, love is God, and God is love. Kaya basta nagmamahalan kayo, okay kay God. Saan mo nabasa yan? Ba't ganun ang pananaw mo? Ibig sabihin, hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Because God is love, but God is also just. Si Lord may standard. Amen. Hindi puro love si Lord. Ang tanong, mapagmahal ba si Lord? Yes. Pero may standard ba si Lord? Yes. Kaya nga, pag tinignan mo sa Bible, isang bansa kaya niyang i-wipe out. Yung mga bansa na nagsasacrifice ng kanilang mga anak. Bakit? Kasi God hate evil. Amen. God hates sin. But God loves people who are willing to come in humility to Him. So, kilalanin mo yung Diyos na yun. Para ngayon, yung action mo, yung galaw mo, how you handle the supply of God in your life, magagamit mo. Riches and honor are not worldly goals. Si Lord, hindi siya irritated sa yaman. Amen. Iba kasi, Pastor, ba't ka nagpipreach ng yaman? Prosperity yan. Bakit? Alam mo, maituro ko, mga kapatid, ang nais ng Diyos, maghirap ka. Natutuwa si Lord na wala kang makain. Hindi yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Sino rito naniwala si Lord gusto niya may mapapakain ka sa anak mo? Sino rito naniwala gusto na ng Lord mapatapos mo ng pag-aaral yung anak mo? Kaya lang may mga inilay down na principle si Lord na dapat alam natin paano natin susundin. But divine byproduct, tingnan niyo, pakinggan niyo mabuti. Ang yaman at honor ay divine byproduct ito of reverent obedience. Ibig sabihin, hindi mo inuunang hanapin yung yaman. Hindi mo unang hinahanap yung honor. But yung divine relationship, sabihin nga natin divine relationship. Because your divine relationship will become the byproduct of riches and honor in your life and in your family. Amen. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, anak, bata pa lang kayo. Dapat alam nyo na i-handle ang divine relationship nyo sa Panginoon. Amen? Alam nyo, yung mga anak ko, pinag-aaral ko. Sabi ko, mag-aaral kayo, magka-college kayo. Pero ang pinakamatinding pamana na maiwan namin ng nanay nyo sa inyo ay ang magkaroon kayo ng maayos na relationship kay Lord. Kasi maraming mayaman, wasak ang pamilya. Maraming mayaman, magulo ang buhay. Bakit? Walang divine connection. Alam niyo ba, isa sa pinaka-dangerous situation, yung mayaman ka, pero wala kang God.
Amen. Lahat ba ng mayaman masaya sa tingin nyo? Lahat ba ng mayaman satisfied? Mga kapatid, ang yaman hindi nakakasatisfy yan. Kasi kung nakakasatisfy yung yaman, yung nakakuha ng 1 bilyon, titigil na. Imagine ko, paano ko gagastos yung 1 bilyon? Imagine mo, paano mo gagastos yung 1 bilyon? Ang hirap gastusin ng 1 bilyon. Baka may problema ako, bakit? Hindi ko alam kung saan. Tapos buwan-buwan nakakatanggap ka 1 bilyon? Paano mo gagawa nila sa pera? Because ang tao walang satisfaction sa yaman. Lalo na pag ang tingin nila nagbibigay ng significance sa buhay nila pera. Amen. Pero ang taong may Diyos, kaya niyang i-release ang pera kasi ang pera hindi na nagbibigay ng satisfaction sa kanya. Kaya ang sakim sa pera, greediness, magkakambal yan. Yung gusto lagi pera. Kasi nga kaya ng pinaka-dangerous, kapatid. Kaya mag-iingat kayo. Kaya yung iba sa inyo, sabi ng Lord, pagpapalain ko na to bibigyan ko na ng maraming yaman to Kaya lang hinihintay ko lang yung divine connection nito kasi ayoko mapahamak to. Amen. Ang dami kong narinig na kwento na pinagyaman ng Panginoon. No? Kinukwento sa amin ni Bishop Anthony one time, galing sila ng Hong Kong, ilang magulang, ang lalaki ng sweldo sa ibang bansa, umiiyak. Bakit? Nawasak yung kanilang pamilya. Yung anak naging adik. Sabi ko, kaya nga ibang bansa ako, pastor, para maayos yung mga anak ko. Tapos ito nangyari. Kasi nga, akala nila yaman, yan ang okay at magpapatatag sa pamilya. Yan ay tools. Sabihin nga natin, tools. Tools lang ni Lord yan. Amen. Pero ang mahalaga, mga kapatid, yung ating divine relationship. Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, sabihin nyo nga yung all these things. All these things shall be added to you. Mga kapatid, add-on lang yan. Sino nakabili na ng milk tea? Sino may sa milk tea? Kami po, nag-milk tea kami before. Pag kaya'y bumili ng milk tea, hindi ka bumibili ng milk tea dahil sa pearl. Huwag mo nang lagyan ng milk tea, yung pearl lang. Tapos enjoy na enjoy ka. Higop ka lang ng higop ng pearl. Di ba? Ang ginagawa mo, bibili ka ng milk tea, magpapa-add-on ka na lang. Pwede bang pa-add-on ng pearl? Pwede bang palagyan mo ng ano pa ba mga add-on dyan? Ha? Coffee jelly, alam nila. Pa-add-on lang yan. Hindi yan yung most na binibili mo. Add-on lang. Amen. Kapatid, yung mga pangangailangan mo, yung wealth na hinahanap mo, add-on lang ni Lord sa'yo yan. Ano daw dapat unahin mo? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang unahin mo. And all these things shall be added. Add-on na lang yan. Hindi mo na nga papansinin yan Hindi mo na, alam nyo ba, dapat ang yaman hindi mo na pinaghihirapan. Bakit? Add-on na lang ni Lord yan Ang gagawin mo na lang, maging tapat. Tingnan nyo, ano sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5? I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ang sabi ng Diyos, siya daw ang vine, tayo ay sanga. Nakita ka ba nun ng sanga na nagpapakahirap para mamunga? Sisipag ako para mamunga. Hindi. Ano ang gagawin ng sanga? Kailangan yung sanga lagi lang naka-align. Sabi nga natin yung word na align. As long as yung sanga naka-align, naka-connect, nakadikit sa vine, mamumunga yan. Amen? Nung isang araw may lumapit sa amin, Pastor, nakakuha ako ng bunga. Anong bunga yun? Yung bunga po ng bayabas nyo. Yung iba sa inyo nakakuha na dyan. Pasimple pa. Minsan pag nakita ko, may nginunguya. Pastor, kumuha ka ng bayabas. May bayabas, may puno ng bayabas dyan. Alam niyo ba yung puno ng bayabas yan, hindi namin inaalagaan? Pero dahil yung mga sanga nakakonect doon sa vine na may ugat, nauulanan, kusang namumunga. Hindi namin pinaghihirapang, oy, mamunga ka! Yun ay natural work
Dahil yung mga sanga, nakakonect, naka-align doon sa sanga, sa mga pinakapuno. Amen? Imagine niyo parang ganito. May tubo. Yung tubo, yun yung source ng tubig. May another, ito ka yung tubo na to. Andito yung tubo, ikaw nandito ka. Tingin mo, makukuha mo yung source ng tubig. Sasabihin sa'yo ng engineer, kaya po pala kayo walang tubig, hindi naka-align yung tubo. Amen. Ito yung source ng tubig, andito naman yung gripo nyo. Sinong ganun yung gripo nyo sa bahay? Bakit kaya walang tubig? Ha? Saan ko pag binili ko to? Wilcorn primera klase pa naman to, premium, mamahalin, hindi raw kinakalawang. Kahit hindi kinakalawang yung gripo mo, pag yan hindi naka-align, sabihin nga natin uli yung salitang align. Pag hindi yan naka-align sa source, kahit napakaraming buhos ng tubig, hindi ka mapapatakan kahit isang patak. Ang layo mo. Minsan ganun ang buhay natin. Ang layo natin. Sino rito, this 2026, i-align mo yung sarili mo. Magugulat ka, ibang klase ang buhos. Grabe, ba't ang tindi ng buhos? Kasi naka-align. Marami sa atin, yung tubo natin, puro barado. Kung hindi man barado, hindi naka-align. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, just like a vine. Tingnan nyo, ang sabi ng Bible, I am the vine, you are the branch. If you remain, anong kailangan mo lang gawin? Remain. The word if you remain means if you align. If you continue to connect yourself. Nakita na ba kayo ng sanga na na-disconnect sa puno? Sabi ng puno, ayoko na sa'yo, sanga. Ako ay sanga, mamumunga ko. Wala ka naman bunga, puno. Ako ang namumunga, ang yabang nung sanga, no? Umalis yung sanga sa puno, ano mangyari sa sanga? Tigok. Matutuyo, panggatong. Bakit? Umalis sa source. Minsan tayo, para tayo sanga. O, kita mo, dami kong mabunga ako. Galing ko, di ba? Ang tindi ng source ko. Umalis ka dun sa puno. Tatakaya, biglang natutuyo. Biglang gumugulo. Biglang nagkakaroon ng maraming problema. Bakit? Akala mo, kaya mo na. Kaya sabi ni Lord, remain in me, and I in you. Alam niyo bang yung word na remain in me, and I in you? Nung minemeditate ko yan, alam mo, si Lord pala, hindi namimilit. Di ba sabi ni Lord, remain in me, and I will remain in you. Hindi sasabihin ni Lord, I want to remain in you. Ayoko mag-remain sa iyo, Lord. Hindi, I want to remain in you. Si Lord, hindi ganon. Ang Bible, if you remain in me, sabi ni Lord, then I will remain in you. Si Lord magre-remain lang doon sa tao na gustong mag-remain kay Lord. I hope ma-receive mo yan. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo. Pag ayaw mong mag-remain kay Lord, hindi ka niya pipilitin. Pero ang sabi ni Lord, if you remain in me, I will remain in you. O baliktarin mo. If you don't remain in God, sabi ng Lord, sorry, I will not remain in you. Ang sabi pa rito, you will bear much fruit. Apart from me, you can do. Apart from me, you can do nothing. Amen. Maliban kasama natin ang Panginoon. That's why mga kapatid, ito ang malaking pinagkaiba. Ambition says, I must rise. Lakasan mo, bawasan mo lang ng echo, lakasan mo kasi may hirapan ako sa boss. Ambition says, I must rise. Intimacy says, he must increase. Yun ang malaki. Pag ambition, nako, mangangarap ka, kailangan ako ang sikat, ako ang magaling, ako ang kilala. Pero, ang intimacy sa Diyos, ang iniisip mo, God must increase in me. Amen. Ambition builds platforms. Intimacy builds altars. And God always visit altars before He blesses platform. Ano sabi ng Proverbs 22, verse 4? By humility and the fear of the Lord. Tingnan nyo.
Kanina sabi natin, kay Lord ang riches and honor. Paano mo makukuha yung riches and honor? May dalawang bagay, humility and fear of the Lord. Dapat daw mapagkumbaba ka. Pagka ikaw, in-acknowledge mo, apart from God, you can do nothing. Yung sinabi sa John chapter 15, verse 5, that is humility. Amen. Alam niyo, pinakamahirap na kalaban, success. When you become successful, may narating ka na, may kakayanan ka na, baka naman isipin mo na galing sa'yo. Kaya nga sabi ng Bible, humility and the fear of the Lord, what? Are riches, honor, and life. Kaya po patuloy tayo magpaka-humble. Amen. Humility means acknowledging, apart from God, I can do nothing. Humility means saying, Lord, I will always depend on you. Alam niyo, lahat ng mga bagay, in just an instance, pwedeng mawala. Amen. Kaya ang asa lang natin, ang dikit lang natin kay Lord. Number 2, una, we need to know the source. Number 2 this year, ito po ay overview ng ating mga pag-uusapan within the year. The season of supernatural provision. When we are intimate with the Lord, we can experience, sabihin nga natin yung word na supernatural. Supernatural provision. Magkaiba kasi yung natural provision sa supernatural provision. Amen. Ano ang supernatural provision? Ang supernatural provision, yung nangyari kay Joseph. Si Joseph, mula sa kulungan, naalala niyo si Joseph? Kung hindi kayo pamilya, kukwento ko ng mabilis. Si Joseph kasi, bata pa lang siya, nagkaroon siya ng dreams. Na ang sabi ng Panginoon, Joseph, ikaw ay aking iaangat. Gagamitin kita. Mas matindi pa ang magiging role mo kaysa sa mga kapatid mo. Yung mga kapatid mo, yuyuko sa'yo. Ay bunso. Imagine mo, sabihin mo sa mga panganay na kapatid mo, Uy, sabi ni Lord, yuyuko daw kayo sa akin. Abay, mga kapatid, nagalit. Yabang naman nitong si Joseph. Kaya one day, nung nagkaroon sila ng opportunity, itinapon nila sa tuyong balon tong si Joseph at ibinenta bilang alipin. Ngayon ito si Joseph, naging alipin, imagine mo buhay mo. Kala mo, sabi, Lord, akala ko ba maganda plano mo? Bakit ngayon alipin ako? Naging alipin siya doon sa kay Potiphar. Kaya lang, prinomote na naman siya ni Lord. Sabi ni Potiphar, alam mo, lahat ng hawakan mo, nagiging successful. Yung negosyo ko tumindi dahil sa'yo. Aba, ikaw na ang manager ng household ko. Aba, sabi ni Joseph, uy, mukhang ito na yung plano ni Lord. Amen. Ang problema, habang siya ay nagmamanage doon sa bahay ni Potiphar, natipuhan ng asawa ni Potiphar. Sabi, ang gwapo naman ni Joseph. At ang sabi ng Bible, araw-araw, inaakit siya nung asawa ni Potiphar. Now, to give you a picture, si Potiphar kasi general ng Egypt. Alam niyo, nung panahon ng mga Egyptian, ang mga general, ang pinipiling asawa niyan, mga pang Miss Universe. Kaya ang sabi ng mga scholar, yung asawa ni Potiphar, isa yan sa pinakamagandang babae sa Egypt. Imaginein mo, ang umaakit sa iyo ay Miss Universe. Tenant, di ba? Everyday, sabi ng Bible, inaakit si Joseph. Sabi nito, pero hindi pinatulan ni Joseph. One day, ang ginawa ng babae, yung asawa ni Potiphar, pagpunta sa kwarto, nandun si Joseph, abay, naghubad na. Kung ikaw, anong gagawin mo? Di ba? Lord, ano ba, naghubad na. Lord, pumikit ka na lang. Ganun ba gagawin mo? No. Alam niyo si Joseph, tumakbo siya. Kaya lang, binaliktad siya ng babae. Sabi ng babae, anong ba yan, Potiphar? Yung binigay mo rito na tagapanguna sa bahay natin, gusto akong gahasain. Abay, naniwala naman si Potiphar. Anong ginawa kay Joseph? Pinakulong. Imagine mo, sabi ni Joseph, Lord, akala ko pa pagpapalain mo ako. Bakit nandito ako sa kulungan? Pero alam nyo, from prison si Joseph, dinala ng Lord to the palace. And from the palace, siya ang isa sa pinakamataas na tagapanguna. Isa lang ang mas angat sa kanya. Sino? Si Pharaoh. Sabi ni Pharaoh, ikaw ang mangunguna sa buong Israel. Ay, sa buong Egypt. Tawag ko doon, supernatural provision. Amen. Accelerated promotion. Amen. Sino rito in 1 year, maaari kang makaranas ng supernatural blessing?
ang ministry ng Christ the Rock, I declare, we can experience supernatural provision ng Panginoon. Amen. Why? Kasi marami pa tayong gagawin sa Panginoon. Amen? Sino to, one day this year, itong 2026, tayo ay makakapag-plant ng another church from Christ the Rock. Nga? Magmi-mission tayo. Amen? Sino dito, pagka nanawagan ako, baka may gustong sumama, mag-evangelism tayo. Pupunta tayo sa lugar na ito. Abay, Pastor, sama ako dyan. Oh, grabe. Amen. Sasakay tayo ng barko. Sasakay tayo aeroplano. Sagot ni Lord ang gastos. Amen. Because provision belongs to the Lord. Huwag tayong matakot. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga nung ating anniversary, 6 years ago, abay, ang Christ the Rock, tayo ay air continuous dito. Ano yun? Napakainit. No, walang aircon. Ang mic natin, second hand. Di ba? Yung pag may nag-guard, habang nagsasalita, gumaganong-ganon. Di ba? Ano sabi ni Pastor? Ang gulo ng mic, na hirap kami. Amen. Pero ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon because si Lord ang nag-provide sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen. Tayo ay gagamitin tayo ng Panginoon. Magpa-plant pa tayo ng maraming mga church. Magtatayo pa tayo ng maraming ministry. This year, listen to this. This is our prophetic declaration this year. This year marks a prophetic season. Provision will flow. Platforms will open. Purity will preserve. Ano ibig sabihin? Kapatid, ito to ha. Hindi ko alam paano tanggapin to. Huwag ka magugulat dito ha. Hindi ka lang bibigyan ng provision ng Lord. Overflowing provision. Hindi mo alam, ikaw pala'y hinahanda ng Panginoon sa isang platform. Pag sinabi mo kasing platform, it's a level of influence. Amen. Hindi mo alam, hinahanda ka ng Panginoon, magkakaroon ka ng influence sa community. Hindi mo alam, magkakaroon ka ng influence sa government. Hindi mo alam, magkakaroon ka ng influence sa education. Hindi mo alam, magkakaroon ka ng influence sa kumpanya nyo. Magtataka ka, ang boss mo sa'yo humihingi ng advice. Teka lang, ba't saan humihingi ng advice tong boss ko na to? Amen. And promotion will take place. Alam nyo, iba yung may platform kay. Di ba? I remember yung isang pastor natin sa Bukawi, no? Netong Christmas party, usually daw kasi, kung sino-sino, kung sino-sino, pag may party, nagsasalita sa kanilang party. Abay, nung Christmas party nila, 100 plus daw yung manpower nila doon sa kanilang kumpanya. Abay, sabi daw ng boss niya, abay, hindi ko alam, pastor ka pala. Ikaw nga ang mag-share sa ating Christmas party. Pero mo nagkaroon siya ng tawag doon, platform. Amen. Meron naman tayong isang member sa main, teacher naman siya. Ang sabi ng teacher, abay, Karina, teacher ka pala. Abay, pwede bang ikaw ang maghawak ng spiritual ng school natin? Tuwing meron silang mga gathering for the spiritual development ng mga estudyante, siya ang pinag-handle. Ang tawag doon, platform. Amen. Biro mo, ibang klase influence mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag mong maliitin si Lord. Huwag mo lalong maliitin ang sarili mo. Amen. Yung isang kapatid natin sa Manila naman, abay, yung mga kapitbahay, nagulat na lang siya, sabi sa kanya, tumakbo kang kagawad. Abay, wala namang background. Sabi niya, sige, pastor, pinatatakbo akong kagawad. Abay, tatakbo lang pala eh. Sabi ko sa kanya, di tumakbo ka. Aba, ngayon po kagawad na sa Manila. Bakit? Ang tawag dyan, platform. Amen? Yung mga hindi mo pinagplanuhan, hindi mo naman inasahan, binuksan ng Panginoon. Sino ritong this year, kaya mong tanggapin, platforms will open. Opportunity will open. Amen. Magugulat kayo, mga asosasyon sa mga community nyo, ikaw ang lalapitan. Ay, sumali kayo dyan. Amen. Sa mga estudyante, abay, hindi kayo buntot, kayo ay ulo. Amen. Ay, lahat ng papasukan yung eskwela ako, lagi ko sasabi sa mga anak ko, mga anak, hindi na kukuha sa katalinuhan, kagalingan yan. Padikitang kay Lord yan. Amen. Abay, yung isa kong anak, si Ethan, sobrang naniwala. Sabi niya, Daddy, gusto ko mag-aral sa BSU. Di mag-aral ka sa BSU.
Abay, nung nag-entrance na, sabi ko, ano bang mga in-entrance exam mo? BSU lang, Daddy. Ha? Hindi ka nag-entrance sa ibang school? Hindi. Bakit? Papapasukin ako ng Lord sa BSU. Sabi ko, grabe yung natiwala ng anak ko, ah. Paano pag hindi ka pumasa? Daddy, papasa ako. Aba, sabi ko, bang class. And in-honor ni Lord yung pananampalataya. Amen! Sabi niya, Dad, yung mga kasabayan ko nga, nag-entrance exam sa ganito, nag-entrance exam sa ganito, nag-entrance exam sa ganito. Ano nangyari? Hanggang ngayon, nag-entrance exam. Bakit? Kasi nga, ang unahin natin, yung alignment, intimacy natin kay Lord. Amen. Sagot ni Lord yan. Amen. Promotion belongs to the Lord. Ako, lagi ko dinideclare sa mga anak, huwag niyong isipin kung anong magiging trabaho niyo. One day, si Lord ang mag-open ng platform opportunity sa inyo. Mahina ang 6 digit na ibibigay sa inyo ni Lord. Sino rito kaya mong deklara sa anak mo yan? Huwag mo i-declare sa anak mo na, anak, maging alipin ka ng mga kumpanya. Di ba, na nagtatrabaho ka, 10,000 a month, 50, no! Hindi na pwede yun. Sabi mo, I declare. Deklarahan mo lagi mga anak mo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pag may mga problema sa kumpanya, ikaw lalapitan. Kasi ang pera, binibigay doon sa mga problem solver. Amen. At sa mga favor ni Lord. Ha? Sino rito favor ni Lord sa'yo? Amen. Kaya sabi ko doon sa anak ko, si Ethan, nung grade 12, abay inilaban sa contest. Nilaban sa contest sa San Jose. At siya yung gumawa ng kanilang program. Abay, nung umabot na sa national, nanalo sila ng district, nanalo sila ng regional. Abay, nung national na, ang sabi sa kanya, Ethan, hindi ka makakasama kasi kulang sa budget. Abay, sabi naman ni Ethan, okay lang po, hindi pa ako makasama. Akin na yung program. Teka lang po, program ko po yung, ba't niyo po hinihingi? Sabi niya, abay, sige po, tuloy niyo lang po yung inyong contest. Abay, pinatawag kami ng teacher. Sir, ma'am, pag hindi po binigay ni Ethan yung program, wala po kaming ipepresent doon sa contest. Teka lang, ma'am, sino po ba gumawa ng program? Yung anak niyo po. Pero hindi siya kasama. Opo, hindi po siya pupunta. Kanya po yun eh. Amen. Alam niyo ginawa? Sige po, gagawan po namin ng paraan. Bakit? Platform mo yun eh. Amen. Pero mo walang isasaling contest kasi ikaw ang binigyan ng favor ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ni Lord. Listen, just one God's idea can bring supernatural provision from the Lord. Amen. Kaya yung mga nagpaplano, si Lord may inaano sa yung negosyo. Nako, huwag ka na magdalawang isip dyan. Sabi mo, Lord, kung ito ay galing sa'yo, ito magiging daluyan. Listen, si Lord naghahanap lang ng platform na pagdadaluyan niya ng pagpapala sa buhay mo. Ang principle ng Lord, maghahanap si Lord ng pagdadaluyan. Amen. Kasi, pasensya na kayo, wala pa akong nakitang malaking kamay na naglabas ng pera. Anak, ito pagpapala ko sa iyo. Amen? Walang ganon. Si Lord, gumagamit siya ng mga sitwasyon, ng mga opportunities, at tayo po ay dapat na willing magbigay at lumapit sa Panginoon. Ang hinihintay lang ng Panginoon, tama ba yung puso mo? Tingnan mo, sabi mo katawa, tama ba puso mo? Pure ba yung motibo mo? Amen. Sino rito, pag pinagpala ka ng Panginoon, makikita ka pa rin ni Lord sa church. Kapatid, ba't wala si ganito? Pinagpala na Lord. Ayun, nandun sa Boracay. Ba't hindi na umaatin si ganito? Pinagpala ng Panginoon. Ayun, namamasyal sa MOA. Teka, parang nawala ka sa alignment, kapatid. Kaya ka nga pinagpala kasi nga nag-a-align ka, tapos umaalis ka. Tingnan nyo, anong inanap ng Lord? Yung may tamang puso. Ano sabi ng Panginoon? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Makikita nilang Diyos, makikita nilang pagkilos ng Diyos, makikita nilang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Ang hinahanap ng Lord, yung tama ang puso. Pure ang heart. Amen. Ito yung nakita ni Lord kay Joseph. Ang nakita ni Lord kay Joseph, tama yung puso ni Joseph. Kasi kahit si Joseph, alam niyo minsan si Lord, papadaanin ka sa pagsubok. Bakit dumating sa buhay ko to? Baka ikaw, tinetest ka lang ni Lord. Amen. Tinitingnan ng Lord yung laman ng puso mo. Amen. Dalawang paraang para ikaw ay tinetest ng Lord. Number 1, tinetest ka ng Lord, padadaanin ka niya sa mga pagsubok.
Pangalawa, tinetest ka ng Lord, padadaanin ka niya sa kasaganahan. Alam niyo ba ang pinakamahirap ipasang pagsubok? Yung kasaganahan. May mga tao, kahit anong paghihirap, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Grabe, tiwala kay Lord. Ang problema, pag pinasagana na ni Lord, dun na nawawala. Amen. Kaya nga sabi ng Genesis kay Joseph, in Genesis chapter 50 verse 20, ano ang mindset ni Joseph? Ang sabi ni Joseph, you intended to harm me. Listen, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang sinasabi ni Joseph, kayo, masama ang plano nyo. Akala nyo, masama nangyayari sa buhay ko. Hindi nyo alam, kasama sa plano ni Lord yan. Because yung mga pagsubok na pinagdaanan ko, ito yung stepping stone ko sa pagpapalang inihanda ng Lord sa buhay ko. Kaya huwag ka manlalambot, huwag ka manghihina. Lord naman, bakit naman? Ngayon pa kami nagkaroon ng financial problem. Lord naman, ba't mo naman binigyan ng sakit at karamdaman? Teka lang. Huwag tinitest ka lang ni Lord. Lalo ka pang magiging kapit kay Lord. Amen. Itong year na to, tanggapin mo ang supernatural provision ng Lord. Amen? Ang sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant. Oh, kapatid, kanino daw nang galing ang ability mo to produce wealth? Kanina? Kay Lord. Hindi galing sa iyo yan. Alam mo, kaya ako yumaman, madiskarte kasi ako. Bakit ka naging madiskarte? Kanino galing yung diskarte mo? Bigay ni Lord yan. Amen. Kaya every time you are aligning yourself to the source, alam niyo ba, tuwing ikaw ay nagiging faithful sa yung pagbibigay kay Lord, ina-align mo yung sarili mo dun sa source. At sinasabi mo, Lord, hindi ko ability to, hindi ko kakayanan itong pagpuproduce ng wealth na to, galing sa iyo yan. Amen. For He is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant. O, tinan nyo yung word na remember, at saka confirms His covenant. Kasi ganito yan. Pag inaalala nyo lagi si Lord, na lahat ng blessing na meron ka, galing kay Lord, siya ang nagbigay ng ability to produce wealth. Kasi may mga talent kayo. Tingnan mo yung katabi mo, ang daming talent niyan. Ha? Yung iba, pag nagsalita, grabe. Sabi ko kay Pastor, grabe magsalita to, no? Kahit tubig, kayang ibenta nito eh. Sabi ko, salesman na salesman, natural. Amen. Kaya kaganyan, di ba, meron tao na pag lumapit, parang malapit agad yung loob sa'yo. Di ba? May ganyan yung, pagka lumapit na, napakaano mo sa mga tao, malapit din sa'yo mga tao. Ang nagbigay sa'yo yan, si Lord. Amen. Kaya lang, you need to remember the Lord your God. Kasi every time na ikaw ay nagbibigay, inaalala mo si Lord, nakukonfirm mo yung covenant mo kay Lord. God is a God of covenant. Amen. Kaya si Lord, nung namatay siya sa cross, pinupulfill niya lang yung covenant niya sa tao. Kaya nung tinawag niya si Abraham, naggawa siya ng ano? Covenant. Nung tinawag niya si Moses, gumawa siya ng ano? Covenant. Kaya nga tayo, meron tayong dalawang bahagi ng Bible. Old Testament and New Testament or covenant. God is a God of covenant. Number 3, makakatanggap ka ng supernatural provision, pero ito, mahalaga, you need to understand the stewardship of wealth. Sabi mo nga, stewardship. Ano ang Tagalog ng steward? Ha? Katiwala. Word na napaganda sa Tagalog, ano? Pag sinabi mong steward, katiwala. Tingnan mo yung katabi mo. Katiwala ba yan? Si Lord naghahanap ng wala. Sana pag nakita ka ng Lord, katiwala to. Kahit bagsakan ko ng pagpapala to, mapagkakatiwalaan to. Amen. God does not release riches casually.
Listen, He releases them intentionally. And then He watches closely how we handle the riches. Tinitingnan lang ng Lord. Kaya nga nung nagkaroon ng offering doon sa temple, yung kasama niya yung mga disciple niya, ang sabi ng Bible, ang Panginoong Jesus nakatingin. Tinitingnan yung mga nagbibigay. Sabi ni Lord, lalaki ng mga binigay ng mga mayayaman . Pero si Lord na-impress doon sa binigay nung isang poor widow. May isang balong babae, poor na mahirap, ang nagbigay barya. Sabi ng Panginoon, wow! Sabi ng mga disciple, wow! Hindi na-impress si Lord doon sa nagbigay ng malalaking mayayaman. Tapos tinanong ng mga disciple, Lord, bakit na-impress kayo doon sa poor widow? At bakit sinabi nyo, ang laki ng binigay, ay barya nga lang. Ang sabi ng Panginoon, yung mga mayayaman, nagbigay ng kanilang sobra. Pero yung poor widow, wala ng pera, binigay niya na lahat. Kaya mas malaki binigay niya. Kasi yung mga mayaman, di naman nila naramdaman yung mga binigay nila eh. Pero yung poor widow na yun, ikakain niya na lang. Ibinigay niya. Kaya sabi ko, wow, tindi ng pananampalataya ng poor widow. Ibig sabihin si Lord, pag nagbibigay ka pala, tinitignan. Pag pinagpala ka ng Panginoon, paano kaya i-handle nito ang pera? Ang sabi ng Luke chapter 16 verse 10, sabay-sabay nga natin basahin kapatid, 1, 2, 3. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest. Yan po ang principle ni Lord. Gusto kang pagpalain ng Panginoon sa mas malaking bagay? Eh yung maliit, titignan ng Lord, mapagkakatiwalaan ko ba to? Sabi ng Lord, tignan, pagpalain ko to ng 1,000, kung magiging tapat, tapat sa 1,000. Abay, pagpalain ko ng 10,000. Tapat pa rin. Abay, pang 6 digit na ito. Pagtitiwalaan ko to sa 100,000. Abay, nasa Boracay. Ay, kami, magbuburakay kami pero baka sabihin nyo sila, pastor yun, nasa Boracay. Pag-pray nyo kami, nasa Boracay po kami ng January 20. Mag-annual planning po kami doon. Kasama ang JCTD na. Sa halip na maging tapat, kung kailan lumaki, sabi ng Lord, hindi naging tapat sa 100,000, ibalik sa 10,000. Amen. Sino rito gusto mo padami ng padami? Teka lang, yung maliit, napagkatiwalaan ka. Baka naman pag lumaki, hindi ka na mapagkatiwalaan. Sabi ng Bible, kung sino mapagkakatiwalaan, who can be trusted with very little, can be trusted with much. And whoever is dishonest with very little, will also be dishonest. Kapatid, maging tapat ka lang. Yung iba sa inyo, nakaabang na ang mas matinding pagpapala, hindi mo lang alam. Tinitignan lang ng Lord kailan ka magiging tapat. It's a covenant. Amen? Kami po ni Pastora, nag-covenant kami 6 years ago. Wala kaming sasakyan, wala kaming pera, wala kaming salary, wala kaming trabaho, wala kaming lahat. Ang meron lang kami mababait at malalakas kumain na anak. That is 6 years ago. Pagpunta muna, from Manila, pumunta po kami rito sa Bulacan. Pero ang isa lang meron kami, ano mang mangyari, Pastora, maging tapat tayo. At totoo, napatunayan ko, pag tapat ka sa maliit, magiging tapat ka sa malaki. Amen. Pag nag-o-offering kami noon, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Oops, 1,000, 1,200. Parang, bigay pa rin kay Lord dyan. 10,000 pesos. Sabi, grabe, hindi napapagod si Lord na pagpalaing ka. Amen. Bakit? Kasi, mapagkakatiwalaan ka. Sabi mo sa katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba? Ang sabi ng Proverbs chapter 11 verse 4, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Ang yaman, baliwala yan. Hello, meron na. Kinabasi ito. Joke lang, meron pa. Okay. Sabi ng Proverbs 11:14, sa mga naka-live, naririnig ba ako dyan? Okay ba tayo dyan, Tony, sa live? Okay, si Brother Tony po, siya ang taga-live natin. Parang lamig na lamig ka dyan, Tony, ha? Okay, Proverbs 11:4.
Sabi po, wealth is worthless. Totoo naman yun. Pagka ikaw nasa sakuna, ang yaman, baliwala. Amen. Pag nandun ka sa lugar ng sumpa, ang pagpapala, baliwala. Kahit gaano karami ang pera mo, pag sinabi ng doktor, wala na po kami magagawa sa karamdaman. Kahit gaano karami pera mo. Amen. So ang yaman, hindi lahat kasagutan. Pero ang sabi rito ng Bible, but righteousness delivers from death. Bakit? Kasi kung righteous ka, yung connection mo sa Panginoon, lahat ng miracle, lahat ng supernatural, kaya mong i-access sa Panginoon. May mga bagay sa buhay natin, sa pamilya natin, ang kasagutan, hindi pera. Ang kasagutan, yung connection mo kay Lord. Amen. Minsan kasi ang panalangin, mamaya may training, pinag-aaralan ko nga eh. Minsan kasi ang tingin natin sa panalangin, for emergency use lang. Sino rito pag nananalangin for emergency use lang? Nakakita na ba kayo sa mga building, yung may salamin? Emergency, break when there is fire, yung may hose. Yung basagin mo pagka may sunog. Yun, binabasag lang yun, hindi mo gagalawin yun araw-araw. Minsan mo lang gagalawin yun. Gagalawin mo yun pag may sunog, pag may emergency. Maraming mga tao, ganun ang prayer. Parang nakasalamin, hindi ginagamit. Ano lang, pag emergency. Teka lang, may emergency pa tayo magpe-pray. Okay lang yan. Ngayon may emergency, Lord, pero may sakit, Lord. Pak, emergency. Lord, walang pera, Lord, pambayad. Pak. Lord, ang gulo ng pamilya, nag-aaway. Pak. Grabe ang panalangin for emergency. No, we need to continue to be connected and righteous before the Lord. Amen. Bakit ka pagpapalain ni Lord? Sa lahat po ng mga taga-Christ the Rock, I'll give you the reason why God will bless you. Because God is looking, this 2026, God is looking for men and women who are willing to become part of God's mission. Amen. Sininiwala si Lord may mission. 2,000 years ago, sabi ni Lord, it's already accomplished. Pero yung mission na yon, pinasa niya kanino? Sa atin. Amen. Anong mission yon? Ang mission na yon, makikita natin, Matthew chapter 24, verse 14, ang sabi ng Panginoong Jesus, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all the nation. And then, the end will come. Mga kapatid, ang mundong ito may hangganan, sabi ng Bible. Amen. Kaya lang, mangyayari lang ang pagtatapos ng mundong ito pag ang gospel ng Lord na-preach na sa buong mundo. Kaya ang goal natin, mag-preach ng mag-preach. Amen. Kaya tayo nagpa-plant ng church. Sino naniwala pag tayo nagmi-mission tayo, pupunta tayo sa ibang bansa, magpa-plant tayo ng church, gagastos tayo. Amen. Buti sana kung sasakay ng eroplano at sasabihin nung teka, sasakay po kayo ng eroplano? Opo. 10,000 po ticket ng eroplano. Teka lang, hindi. Magpe-preach ako ng gospel. Para kay Lord to. Kahit ano po sabi namin, magbabayad ka. Amen. Pumunta ka sa isang lugar, magdadala ka ng sasakyan, magpapagasolina ka. Amen. Pag nagtayo, alam niyo, itong church natin, pag dumating ang naniningil ng kuryente, hindi ko pwede sabihin, kapatid, sa church to, kay Lord to. Amen? Sino magbabayad ka pa rin ng kuryente. Ano ibig sabihin yan? We need to finance the advancement of God's kingdom. Pero sino rito willing kang magamit ng Panginoon to finance the kingdom of God? Amen? Alam niyo, pag ginawa mong covenant, ako naniwala ko, doon pa dadaluyin ng Lord ang pagpapala sa mga taong willing makipag-partner sa Kanya. Kaya nga yung kausap ko kahapon, sabi ko, kumusta naman kapatid? Sabi niya, Pastor, nagulat nga ako, binigyan ako ng bonus. Tapos binigyan pa ako ng increase. Sabi ko, wow. Yung isang kaibigan din namin nagsusupport, sabi niya, Pastor, grabe, sobra-sobra yung blessing. Sa sobrang blessing, ang ginawa niya, sabi niya, yung buong kasi teacher to sa Pisay, sa Batangas. Sabi, sa sobrang pagpapalang ginawa ko, nagbigay ako ng mga regalo sa lahat ng mga faculty sa school namin. Sabi, grabe, overflowing ang blessing. Sino dito gusto makatanggap ng overflowing blessing? Ay maging partner ka ni Lord. Amen. Bakit? Ang sabi ng Bible, Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and everything in it.
Lahat po ng mga bagay, lahat ng ating nasa kamay, lahat ng ating nakikita, lahat yan kay Lord. At kung siyang may-ari, napakadali niyang ibahagi sa atin. Last and finally, number 4, the signs of the church in 2026. Ano po ang nais ng Diyos na makita sa atin dito po sa Christ the Rock this 2026? Ano yung signs na tayo ay nais magagamit tayo ng Panginoon? May 4 na bagay dyan. Number 1, purity. Purity. Holiness will preserve our influence. Wala pa rin po makatalo na tayo ay dapat maging tapat at maayos ang buhay natin sa harap ng Diyos. Amen? Kapatid, hindi pwedeng mabait ka lang pag nasa church. Sino dito pag nasa church ka, parang hindi ka makabasag pinggan. Sabi ni Pastor, bait-bait nito. Naku, Pastor, kung kilala, alam mo lang. Di ba? Binagugulat ako eh. Ang bait-bait, sister, ang bait. Naku, Pastor. Pagkaharap ka lang, mabait yan. Teka lang. Hindi po yun ang purity na hinahanap ni Lord. Amen. Hindi dahil nakaharap si Pastor, mabait ka. Dapat pag nakaharap si Lord, ang problema mo, si Lord laging nakaharap. Kahit hindi ka nakikita nung kapitbahay mo, nakikita ka ni Lord. What you've done in secret, it is exposed in daylight in front of God. Amen. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yan. Di ba? Kilala ka ni Lord. Amen. Parang yung anak ko, nagtatawanan kami sa taas. Sabi ko, bumili pa ako ng bagong tablet. Sabi nung nagbebenta, Pastor, hindi niya naman ako kalala, Pastor. Sabi niya, Sir, gusto niyo lagyan natin ng mga movies yan, yung mga Netflix. Free lang Netflix. Oo, lalagyan ko yan. Sabi ko, abay nilagyan. Yung pala yung mga crack na Netflix na lahat nandun. Nagulat ako, may Disney, may Paramount. Yung anak ko natatawa, may HBO, lahat ng gusto mong panoorin nandun. Kaya natawa yung anak ko, Daddy, bakit may Viva Max? Sabi ko, oo nga, no? Sabi ko. Nagkukwentuhan kami. Sabi niya, Daddy, kumusta yung nilagay nung Sabi ni Daniel, Daddy, kumusta yung nilagay nung binura ko na. Sabi ko, tinanggal ko na. Bakit? Mamaya may manghiram ng tablet ko. Si Pastor, may Viva Max. Di ba? Abay, mapagbintangan pa ako. Sabi ko kay Pastor, mag-ano ka nga na nga lang, kagabi lang. Siya, sabi niya, mag-ano ka na nga lang, mag-Netflix na lang. Para pagka pwede naman tayong panoorin sa tablet. Kayo, ayusin niyo yung purity. Amen. Yung mga lalaki, kayong mga mahilig sa, ito mga computer guys I want to talk to you guys. Kaya mahilig kayo sa mga gadget, ha? Yung ngayon, cellphone, kung ano lang mapindot, ha? I-check nyo nga yung bawat isa, baka may Viva Max dyan. Kung ano nang pipindutin, amen. Gusto nyo pagpalain ka ng Panginoon? Amen. Ang church ng Panginoon, hindi paingayan, pabanalan. Amen. Paayusan ng buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo, ayusin mo lang. Again, when you live in purity, you are aligning yourself to the source. Amen. May kinakaunselan kaming babae. Christian na rin sila, mati na ng church. Anong naging problema? Si Habi po. Nalaman ko. Anong nalaman mo? Meron po. Anong meron? Aba, ako nag-aaway. Biro mo, yung babae, nung nalaman, winasak ang motor. Ang ganda-ganda, bago-bagong Honda Click. Hindi yung mga naka-Honda Click dito. Sabi ko, ba't mo namang ginawa? Yung babae kasi ang kausap namin, hindi yung lalaki. Ba't mo namang, hindi ko po napigilan sarili ko. Alam niyo po ba ginawa? Hawak-hawak daw yung motor. Sabi ng kapatid niya, Pastor, nagulat nga ako dyan sa kapatid ko. Hawak-hawak yung motor. Hinandar ng asawa, kinaladkad sa motor. Kumusta? Hindi na ba kayo nagsasama? Magkasama pa rin po. Sabi ko, magandang na yan, na hindi kayo, ibig sabihin, mukhang gusto nyo pang iayos. Kailangan yung pamilya natin, yung mga mag-asawa, sabihin mo nga sa katabi mo, itong 2026, walang away. Ceasefire. Kahit sa text o messenger. Minsan kasi dinadaan sa, meron mababait pagkaharap, pagka sa chat, grabe, keyboard warrior. Amen. Pwede ba ang peace, ceasefire? Sabi mo, ceasefire.
Peace tayo, peace. Kasi yan ang magpe-preserve. Amen. Sa mga anak, mga anak, walang sasagot sa magulang this year. Sino dito mahilig masasagot sa magulang? Mas mataas pa ang boses sa magulang. Mas matalino pa sa magulang. Teka lang. Ay, magpakabait kayo. Ako, kinakausap ko personally mga anak ko. Mga anak, sabi ko gano'n. Wala namang plano ang magulang ninyo na pangit sa inyo. Amen? Wala namang kaming evil na pinagagawa. Pero pagka diskarte at desisyon ng magulang, sumunod tayo. Amen. Kasi nandiyan ang magulang nyo para gabayan kayo. Pakpakan nga natin si Lord. Now, sa church, ganun din, mga kapatid. Kaya huwag kayo magagalit pag nagpipreach si pastor. Si pastor, pinariringgan ako. Hindi ako nagbibigay ng tithes and offering. Ang lakas magparinig ni pastor. Hindi po. Nangangaral lang ako ng tamang buhay. Amen. Ay, pati ba naman pagsasalitaan ng bad words. Kasi nung last Saturday po, kausap ko yung mga youth. Pinag-uusapan namin, paano magiging maayos ang buhay. Isa sa pinag-uusapan namin yung pagsasalita. Ba, hindi siya isa ko. Ikaw ba nagbabad words ka? Mga ganun. Gugulat ako ba, nagbabad words pa pala to? Ikaw, kami po magkapatid. Sumasagot ba kayo sa magulang? Opo. Ay, sabi ko sa kanya, ayusin na natin. Bilang mga anak, di ba? Yung bibig natin, gamitin natin. Pero mo, pag Sunday, nagpupuri ka, I worship you. Di ba, nag-worship ka kailan paglabas, puto kutsinta. Di ba, grabe namang napakalutong magmura. Sinaniwala yung bibig natin, gamitin natin pagpupuri kay Lord. Amen. Yung bibig natin, gamitin natin para i-build up yung mga tao. Minsan, nauuso yung mga birong may kapansanan na, biniro mo pa. Sa Pilipinas, uso pa naman yan. Yung tutoksoin, yun ang gagawing palayaw. Di ba? Tawagin mo si Big Boy. Kaya pala Big Boy, napakalaki, di ba? Huwag mo na tawagin Big Boy, di ba? Yung iba, Botchoy. Baguhin nyo na. Sino rito yung binibigyan nyo ng nickname? Kaya minsan nagugulat ako, ang ganda-ganda ng anong pangalan yan? Angela. Ganda ng pangalan, Angela. Anong nickname? Nick-Nick. Bakit naging Nick-Nick? Di ba? Baka may Nick-Nick, sorry hindi ko kilala. Si Ate Udang, ano ba yan? Ida. Si ate, hindi kaya yung Gida, hindi ko nga kilala. Ang kilala ko kasi kay ate, yung tunay niyang pangalan, Ate Eden. Hindi Edna, Eden. Okay. Balik tayo, purity. Kaya yung bibig natin, mga asawa, please, this year, wag mo ng Armalite. Ang dami ng tama ng asawa nyo. Buti ko naka-bulletproof. Sugatan na. Lagyan na lang ng tape. Packaging tape. Huwag naman. Ngayon naman mga asawa, dagdagan nyo naman pagiging thoughtful. May konting lambing naman. Ako yan, lagi sabi sa akin ni Pastor, ikaw napaka-insensitive mo. Bakit? Alam mo na nga, hindi ko nga alam di ba? So, yung pala naiinis na siya. So, maging sensitive naman tayo, di ba? Pero mga asawang babae, wala rin kaming hindi kami rin magbasa ng isip. Di ba? Sabi ko nga, Lord, bigyan mo nga ako ng kakayanan na pag ginanong ko yung kamay ko sa ulo ng asawa ko, okay, yung pala gusto mo. Di ba? May isa kasi yung gusto niya, alam ko na agad, hindi ko alam. Sabihin mo lang. Amen. Ito pa. Pag may pinagawa naman kayo sa asawa nyo, bigyan nyo naman ng time. Kasi mga lalaki, minsan hindi naman agad-agad nag-slow yan no? Yung pag sinabi, pacheck mo nga yung ganito, yung gripo natin, medyo umaano. Ang gusto ng asawa minsan, pag sabi, tayo agad, gripo. May ginagawa pa, nagsi-cellphone, may kausap. Di ba, ako na nga gagawa. Sabihin mo, mag-ayos kayong dalawa mag-asawa. Walang away. Sino dito, gagawin mo this year, walang away? Ang sarap kaya nun, walang away. Di ba? Baka yung iba sa inyo, addict na sa away. Pag hindi nag-aaway, Pastor, nanginginig ako Bakit di pa kami nag-aaway? Wag ganon. Love lang, sabi mo, love lang. Bakit? Kasi si Lord, listen, gaano kahalaga ang purity sa harapan ng Diyos? Alam niyo ba si Lord, hindi nagtitingin ng title, hindi nagtitingin ng ginagawa mo sa church. Ang tinitingnan ng Lord, yung righteousness mo before Him.
Kaya nga ang sabi sa Matthew, tinan niyo, ito nakakatakot mga kapatid Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Many will say to me on that day, pagharap daw natin sa Panginoon, nasa harapan na tayo ni Lord, pagdating daw natin doon, marami daw. Tinan niyo to Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Now, yung pagpaprophesy, pagda-drive out ng demons, perform many miracles, sa loob ng church o sa labas ginagawa yan? Sa loob ng church yan. Amen. So, ibig sabihin, yung nagsasalita na to, taong church. Pero ang sabi ng Lord, hindi kita kilala. You evil doers. Kapatid, kahit anong simba mo, kahit anong church mo, pag hindi mo inayos yung buhay mo, pagharap mo kay Lord, hindi mo alam, 52 weeks, sumatend ako ng Christ the Rock. Ay, kahit 52 weeks, dagdagan mo, pagawin na natin 57. Pero kung hindi ka namumuhay ng maayos kay Lord, hindi ka kilala ni Lord. Ang sabi ng Psalms 24 verse 3 hanggang 4, who may ascend? Sinong pupunta? To the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? Ano sabi ng verse 4? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his souls to an idol or swear by what is false. Yun lang ang makakaharap kay Lord. Yung mga namumuhay ng may malinis na kamay, may busilak na puso, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Kaya kapatid, itong 2026, maging pure tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Second sign of the church this year, ito yung gusto natin makita. Generosity. Giving will unlock global harvest. This year, God will be bringing Christ the Rock, I believe, sa global harvest. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito po ay binasa rin ni Pastora kanina. Remember this, whoever sows sparingly, kung sino man ang nagtanim ng kokonti, ay aani ng konti. But whoever sowed generously, kung sino ang nagtanim ng marami, aani rin ng marami. Yan po ang principle ng Lord. Number 3, stewardship. Mission over materialism. God is looking for people who is mission-minded, not material-minded. Yung iba kasi pag may mga pagpapala, iniisip agad, magpapalit ng cellphone, mag-upgrade ng gadget, mamamasyal sa ganito. No. Isipin mo, am I part of God's mission? In Luke chapter 12 verse 15, then He said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Because materialism breed out greed. A man's life does not consist in the abundance of possession. Ang point ng tao, mga kapatid, ang yaman natin, mamimili ka lang Mayaman ka dito, mayaman ka doon. Alam mo bang pwede kang mayaman dito pero hindi ka mayaman doon? Pastor, pagdating ba sa heaven, pantay-pantay tayo? Hindi. Kasi there are people that God will reward. God will, kaya nga sabi ng Matthew, huwag kang mag-ipon ng yaman na nasisira. So, ibig sabihin, pwede kang mag-ipon ng yaman na hindi nasisira. Amen. At yung yaman na yon sa heaven. Yung iba, daming yaman dito. Sabi ko kay Pastor, tamo, mga bilyon-bilyon ng pera, bayaan mo sila. Yung yaman na yan, hindi nila madadala yan. Kapatid, yung yaman natin, ito, bakit ka pa yayamanin ng Lord? Hindi mo naman madadala doon. Kasi bahagi yan ng global mission na gustong pagawa ng Panginoon. Let us be good steward. Amen. Humility, last and finally. Let us be humble. Influence inherited by the meek. Pag pinagpala ka na ng Panginoon, pag nilagyan ka na ng posisyon ng Panginoon, pag prinomote ka na ng Panginoon, huwag kang yayabang. Stay humble. Amen. Ano sabi ng Matthew 5 verse 5? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kapatid, this 2026, napakaganda ng nais gawin ng Panginoon sa ating buhay.
sa ating pamilya, sa ating ministry. Willing ka bang magpagamit sa Panginoon? Amen? Pwede ba tayong tumayo ngayon? As we face this 2026, the unstoppable riches and honor of the Lord. Alam mo, minsan may mga tao pagpaplanuhan ka ng hindi maganda. Amen. Ang kaaway, lalo na ang demonyo, may planong hindi maganda sa iyo. But you will become unstoppable if you align yourself in a relationship with God. Again, ito lang Panginoon, mga kapatid, sa-summarize ko ang nais ng Panginoon. The bottom line is this: how is your intimacy with the Lord? This 2026, desire a deeper level of intimacy with God. That is the key. So that we can experience the unstoppable honor and riches that come from God. Amen? Pwede ba tayo manalangin? Hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat because riches and honor comes with you. Lord God, as we endure wealth and riches, prosperity will be upon us. Lord, I pray that you will raise up kingdom financier, people that are committed to be partners in the global mission that you are establishing in your church. As we win more people, as we preach the gospel, as we plant more churches, Lord, gumamit ka ng mga tao na padadaluyin mo ang iyong financial wealth and blessing to finance the kingdom, the advancement of God's kingdom. Lord, naway may makita kang tapat sa maliliit na meron sila na natatanggap sa iyo. And I know, Lord God, ikaw din ang magpapala ng rumaragas ang pagpapala sa kanilang mga buhay. And we will become a testimony of God's faithfulness and greatness in our life. Hallelujah. Pwede bang taas natin ang ating mga kamay?